Hi everyone again! Welcome back dito sa ating YouTube channel. And today's video, pag-uusapan natin yung isang online lending app or isang online loan app na sa tingin ko isa sa pinakamabilis na nag-approve ng loan kapag nag-apply ka sa kanila at isa sa pinakamabilis na nagdi-disburse ng loan kapag na-approbahan yung application mo. Kaya lang, hindi ko siya nire-recommend kasi nga malaki yung processing fees and yung mga charges nila. Pero bago natin pag-usapan, kung meron sa inyong employed at gusto nyong mag-loan sa mga bangko, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, yan na Insta Review, or pwede nyo rin akong i-message sa aking email address, amawanyana@gmail.com. At actually, kapag mag-email kayo sa akin, merong auto-reply na kailangan nyo sagutan yung pre-evaluation question. Kailangan nyo sagutan yun para malaman natin kung pre-qualified kayo na mag-apply ng loan sa mga bangko or hindi. Kasi minsan, nasasayang yung oras mo, tas yung oras ko kung humaba yung conversation natin, tapos hindi pala tayo qualified na mag-apply ng loan sa mga bangko. Kaya sana, sagutan nyo yung pre-evaluation questions at actually doon sa auto-reply na yon, meron ding nakalagay na eligibility criteria, requirements for employed and self-employed. Pwede nyo basahin yun para makita nyo nga kung pwede kayong makapag-apply ng loan sa mga bangko. So guys, kapag nakita ko na pre-qualified kayo na mag-loan, magsisend ako sa inyo ng application form. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutan yon at mag-email sa akin. Then i-attach nyo nga yung mga forms, yung letter of authorization, yung consent form, and then syempre, kailangan nyo i-attach yung mga requirements. And ako na yung bahala na mag-process or mag-forward sa bank. Mag-antay ka na lang usually 3 days to 7 days para doon sa application mo, it's either approve or decline. At doon naman sa aking Facebook page, kapag pumunta kayo sa message, meron kayong makikita doon na questions for pre-evaluations, meron kayong makikita na requirements for employed, requirements for self-employed, at yung eligibility criteria or qualifications. I-click nyo lang yung mga yon para mabasa. At kapag sa tingin mo qualified ka naman or may mga requirements ka at pumasa ka sa mga salary requirements, sa edad, sagutan nyo yung pre-evaluation questions para kapag nakita ko na pre-qualified kayo na mag-loan sa mga bangko, hihingin ko yung email nyo and then mag-email ako sa inyo ng application form. Same lang din, kailangan nyo sagutan yung application form and then mag-reply sa email ko at i-attach yung mga nasagutan nyo na form, yung letter of authorization at yung consent form at kasama yung mga requirements na hinihingi at ako na po yung bahala na mag-forward sa mga bangko. Anyway guys, let's get back to the topic. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong si Big Loan. Tignan natin kung ano yung possible na ma-encounter nyo dito sa app nila. Kapag i-download mo itong si Big Loan sa Google Play Store, kapag i-open mo yung app nila, merong nakalagay doon na privacy policy na kailangan mo mag-agree and makikita mo itong allow Big Loan to make and manage phone calls or pwede mo rin namang i-deny. Kailangan mo din silang i-allow para mag-send and view ng SMS dahil sa messages. I-click mo lang yung allow para maituloy nga yung process or maituloy nga na mag-apply sa kanila. At meron na namang allow Big Loan to access this device location. Next, merong nakalagay na notice to our valued customers, since we provide online services, we can only evaluate your credibility and risk management through authorization of SMS and contact list, and your information will be uploaded to the server. Click mo lang yung okay kung okay lang sa'yo. Next, makikita mo kung magkano yung pwede mo daw na ma-loan kay Big Loan. Merong nakalagay na hanggang 15,000 pesos. Payment terms na nakalagay dito ay 91 days, 121 days, 151 days, at 181 days. Pero guys, huwag ko kayong maniwala sa iba't ibang mga loan shark na nagsasabi na mahaba yung payment terms nila. Kasi halos talaga yung mga loan shark ay 7 days lang yung ino-offer nila na payment terms. Na same lang din naman dito kay Big Loan. Halimbawa, mag-loan ka kay Big Loan ng 2,000, ang matatanggap mo lang ay nasa 1,200 pesos at kailangan mong bayaran yung 2,000 pesos sa loob ng 7 days lang. Imagine that, di ba? Napakabilis yung payment terms. Yung 7 days lang, tapos kailangan mong magbayad agad. Huwag kayong maniwala sa mga nakikita nyo na ganito, especially yung iba't ibang ads nila dito sa YouTube or sa Facebook or sa mga ibang apps na pinupunta natin, sa mga editing apps or yung mga gaming apps, 'di ba? Kapag i-click mo yung apply now, kailangan mong ilagay yung phone number mo at meron kang matatanggap na one-time password. Kailangan mo lang i-input
yung 6-digit na yon at mag-register, gumawa ng password. Pagkatapos nun, makikita mo itong mga loanable amount, tas yung terms na nakalagay dito na hindi naman totoo. Dito pa lang sa una, kailangan mong iselect kung saan mo gustong i-disburse ni Big Loan yung utangin mo sa kanila. Pwede siya sa GCash, sa bank account mo, sa RD Pawn Shop, or sa M-Lulier. Ang usually na nilalagay talaga ng mga borrower or nung mga nag-a-apply sa mga loan shark ay si GCash kasi yun yung pinakamabilis. After that, merong 4 na process na kailangan mong pagdaanan para makapag-loan dito kay Big Loan. Kailangan mong sagutan yung basic info, yung contact info, tas yung mga related info and identification, basic information. Dito yung mga complete names, gender, date of birth, and etc. After mo na masagutan ito, click lang yung confirm. At dito ka na sa number 2, yung related infos. Dito naman, yung mga current address, employment information. Dito naman, kailangan ilagay yung mga company name, office phone number, salary, lahat yung mga nakalagay dyan. Medyo marami. Tapos, next, yung contact infos. Ito yung mga personal references. Dito nga, sa contact infos, kailangan mong i-allow si Big Loan para i-access yung mga contacts doon nga sa cellphone mo. Pagkatapos nun nga, yung identification, wherein kailangan nating mag-submit ng isang valid government ID, yung mga selfies, facial verification. Click lang natin yung confirm, mag-aantay ka na lang kung approve yung application mo or hindi. Pero yun nga, sabi ko napakabilis yung process nitong si Big Loan sa pag-approve ng application mo kung qualified ka na mag-apply sa kanila. At once na approbahan, napakabilis din yung pag-disburse nila doon sa loan process. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ko siya nire-recommend kasi napakataas yung processing fees and ibang charges nila. At doon sa due date mo guys, kahit hindi pa natatapos yung araw, makakatanggap ka ng iba't ibang mga text messages, ng mga iba't ibang phone calls kay Big Loan. At minsan pa nga yung mga agent nila, nagbibigay sila ng time na kailangan mong bayaran ng 12 p.m., ng 3 p.m. yung loan mo kasi kapag hindi mo bayaran sa ganitong oras, ganito, ganyan. Dami nilang mga sinasabi and kapag hindi mo sagutin yung calls nila, iba't ibang number yung matatanggap mo na tatawag sa'yo. Parang tatadtarin ka nilang ng iba't ibang mga calls and text messages. Ganon din talaga naman yung ginagawa ng mga agent ng iba't ibang mga olas. Kasi nga, commission-based sila, kaya kailangan nilang maningil. Pero minsan kasi sana kapag valid yung reason, sana naman kinoconsider nila. Pero kasi hindi sila ganon. Talagang kung ano-ano na lang yung sasabihin nila sa'yo na kailangan mong magbayad doon sa time na itinakda nila. At kapag nag-post due yung account mo, mas malala yung harassment at pananakot na matatanggap mo dun sa mga agent nila. Kaya guys, kung nagbabalak kayo or kung naghahanap kayo ng mautangan, pwedeng maghanap na lang kayo ng iba. Kung may mga requirements naman tayo or isa tayong empleyado or may sariling business, maghanap tayo ng pwede nating mautangan na hindi sa mga online lending app or hindi sa mga loan shark kasi malulubog talaga kayo sa utang sa mga ito. Kasi imagine, 7 days lang yung payment terms at halos yung processing fees nila ay nasa 30 to 40%. At pagdating nga sa due date mo, kung ano-ano na lang yung sasabihin nila na minsan nakakasakit sa'yo para lang makabayad ka. So, syempre, kung wala kang pambayad, maghanap ka ng mga ibang olas na pwede mong mautangan para mabayaran sila. And then, pagdating nung due date mo na naman doon sa pangalawang olas na inutangan mo, kapag wala ka na namang pambayad, kailangan mong mag-loan ulit sa ibang mga olas at mas marami yung kailangan mong ola na utangan para mabayaran yung pangalawang utang mo. Kaya guys, dumami yung utang ng mga iba or yung mga loan shark na pinag-uutangan ng mga iba dahil nga sa utang, tas hanap ng ibang olas para mabayaran yung first utang. Mas lalo tayong malulubog kapag dito tayo lumapit sa mga loan shark. Okay, kaya hindi ko talaga nire-recommend yung mga loan shark. Ang nire-recommend ko lang na loan app ay si BillEase, si Tala, pwede nyo rin itry si Acom, si Tonic Bank, kasi si Tonic Bank naman, digital bank sila. Pwede nyo siyang itry, legit naman sila. So anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button and please like this video. Thank you and bye-bye.